Kasiyahan na nauwi sa sigawan at pamamaril. Yan ang bumulabog sa isang resort sa Zamboanga del Sur. Ang mga sangkot, mag-amo na nagkapikunan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kyla Makantan. Mag-aalas 12 ng hating gabi ng June 19 nang mabulabog ang mga bisita ng isang beach resort sa barangay Ambulon, Vincenzo, Sagot. Sunod-sunod na alingaw-ngaw ng putok ng baril kasi ang kanilang narinig. Nagkainitan pala ang nooy nagkakasiyahan lang na sina Zamboanga del Sur Public Information Officer Jezreel Gaspar Himak at 3 taon na niyang security escort at driver na si Alias Mon. Nagkataasan ng boses, tapos nagkainitan na sila ng salita na masasakit at doon nagsimula yung pagbaril ng suspect natin sa victim. Nasa pulsi himang sa muka, tiyan at braso ang pamamaril ni Alias Mon. Mabilis na nai-report sa mga otoridad. Naabutan siya talaga doon sa ma'am. Naabutan ng mga pulis natin doon. Voluntary naman din po talaga siyang sumama. Nadala pa si Himang sa ospital pero hindi na nailigtas at binawian ng buhay. Nadamay at nasugatan naman sa pamamaril ang isang 24 anyos na babae na nagpapagaling na sa ospital. Nakapit na ang suspect sa Vincenzo Sagon Municipal Police Station. Nahaharap siya sa kasong murder at frustrated murder. Mobile Journal, Kyla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang krimen na ito sa Zamboanga del Sur kasama si Mobile Journal Kyla Makantan. Kyla, ano raw ang dahilan ng pikunan nitong suspect at biktima? Yes, Pop J, tinatanong nga natin sa spokesperson kasi bilang magkasama naman palagi ito ating victim at suspect. Bakit nga ba umabot doon sa barilan? Ang nasabi lang daw kasi ditong suspect, Pop J, talagang nadala ng emosyon sa kanilang sagutan habang sila ay nag-iinuman at nagkwekwentuhan nung sila ay nandoon nga doon sa beach resort. Mag-amo pa man din, Kyla? Yes. Okay, wala ba silang kasama para sana maawat kung nagkakapikunan pa lang sila? Yes, nung time ng incident, Pops J, kasi parang nasa loob sila ng isang function hall nung beach resort talaga nga. Sila talaga yung nandoon na naiwan. Pero nung umabot na kasi, Pops J, nung barilan, talagang mabilis lang yung pangyayari, Yun nga lang, walang nakaawat, pero may nadamay pa. May natamaan pa na ibang victim. Kamusta yung tinamaan? Okay naman? Yes, sa ngayon, Pops J, okay naman siya. Okay, gaano katagal na bang magkakilala itong ating biktima at ang suspect? May nakikita ba silang mas malalim na dahilan sa pamamaril? Yes. Yung kanilang relasyon, Pops J, hindi na kumpirma ng ating mga polis kung gaano na ba talaga katagal na magkakilala. Pero 3 taon na naninilbihan bilang security escort. And at the same time kasi, Pops J, driver na rin itong suspect. Di laging magkasama yung yes, dalawa. Kaya talagang lagi talaga silang magkasama, Pops J. May pahayag na ba ang pamilya ng biktima o maging nitong suspect? Siyempre, Pops J, yung sa panig ng ating victim, talagang gusto nila hustisya dahil nabigla ang lahat dito nga sa nangyari, lalo na public personality itong ating victim, nanunungkulan sa kanilang lalawigan. PIO siya. Yes, at madami na rin siyang ibang pinasok, Pops J, kasi naging journal rin siya, Pops J, Before ito, talagang maraming nalungkot dito sa nangyari at gusto nga nila yung mapagbayaran ng suspect. At yung suspect naman natin, Pops J, ngayon, nakapiit na at siya naman mismo, sinasabi niya, Pops J, na aminado siya sa kanyang nagawa at yung konting giit niya kasi, Pops J, self-defense daw yung nangyari. Oo nga, inunahan nga daw Sinasabi umano ng suspect na inunahan niya lang paputukan ng biktima. May baril din daw ba siya yung mismong biktima? Yes. Yung ating victim, Pops J, yes, meron din siyang baril. At yun yung, syempre, statement ng ating suspect, hindi na rin makukumpirma ng ating otoridad dahil wala rin tayong mga CCTV Pero malinaw, parehong armado. At, yes, meron naman talaga, Pops J. At talagang sadly, natuloy at nauwi nga doon sa pamamaril. Kasi marami din talagang putok, Pops J. Kaya yun ang isang tinitingnan ng ating mga otoridad. Maraming salamat, Mobile Journal Kyla Makantan.